Tayo ba ay nabusog? Amen. Salamat na nabusog tayo spiritual. Naman kung nagutom tayo physical, kailangan busog tayo spiritual sa araw ng linggo. Kaya salamat sa hapon nito sa pagkakataon muling makagayo sa inyo upang patuloy na pag-aralan ng salita ng aming Panginoon. Tayong lahat ay tumayo sa natin ating Biblia dito sa unang Samuel, chapter 17, verse 45. Basahin natin ang sabay-sabay. Ating nakita, 17:45 ng unang Samuel. Ready? 1, 2, 3. Mangkay sa namin si Kristeyo, kaway paluso ang aking kapatid, may lamang sipat at may kasa. Ngunit ang pinapalito sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga apo, Diyos ng mga tawag sa Kristeyo na salamat sa kanyang mga salita ay manalangin mga tayo ni isa. Mga banal na mga pangyayari sa lahat, salamat po sa hapon po na ito na muli niyo pong ibinigay sa amin upang makapag-aral po ng inyong salita. Ang manalangin po namin na kayo po na ang siyang tumulong sa inyong mensahero gagamitin sa hapon na ito. Na po namin sa inyo rin po siyang tumitiwala. Kaya inyo po siya pahiran niyo po ng labis ang kanyang bibigyan. Na po namin na kayo ang siyang kikilos sa aming mga puso sa hapon na ito. Na po namin hindi kami lalabas ng panapahan na ito na hindi po kami napapagpala ng inyong mga salita. Tatabayan niyo po ang buong servisyo na ito. Tanong namin na hindi niyo po kami pababayaan. Kaya ang tagumpay ng gawain po na ito ay binabalik po namin sa mataas na papuri sa inyo na inyong pangalan. Amen. Amen. Ang ating pag-aaralan ay may pamagat na challenge to go forward in the name of the Lord. So, challenge. Napakaganda ng kasaysayan ni David. Kung ating nabasa ito, yung buhay ni David ay napakagandang hamon sa atin. Si David, kung ating nabasa yung kanyang istorya, siya ay bunsong anak ni Isay. May iba anak si Isay, si David yung bunso. At si David yung tagapag-alaga ng tuhupan ng kanyang mga anak, ng kanyang ama. At si David din ay parang siya mawawa, di ba? Ito naman siya so dapat sa bahay lang siya. Pero siya pa yung utusan ng kanyang tatay. At makita natin si David ay masipag, hindi siya tamad, naman siya iluso. Lagi siyang nasa parang kapag siya yung tagapag-alaga ng tupa ng kanyang ama. Isang araw ay inutusan ng kanyang ama si David na bisitahin yung kanyang mga kapatid na nasa labanan. Pero siya tatlong kapatid na kasama ni Saul sa pakikipagbaka sa mga Pilisteo. At makita natin dito na si David ay inutusan ng kanyang ama. Siya ay naglakbay patungo doon sa labanan na ito. At narinig niya yung mga usapan doon, pero naghahamon. Ilalaban natin yun kung naghahamon sa mga Israel. Si Goliath. Alam niyo, lagi si Goliath ay naghahamon sa Israel, pero walang may paglaban sa kanya kasi malaki siya, malaking tao, at pag nakikita nga ng mga Israelita, umatras sila. At tinatanong nila kung ni Goliath kung sino makakalaban sa kanya, kung siya'y matatalo, magiging alipin sila. At mga Israel naman yung matalo, magiging alipin nila. Si David, nang marinig niya ito, ano siya yung sinasabi niya doon sa mga, sinachallenge niya yung kanyang mga pagbabayan, di ba? Siguro maliit lang si David,
nakita niya yung kanyang mga kapatid, siguro, tinachallenge niya lumabang kasi kawawa yung Israel, inahamon, takot na takot sila. At kilala naman ni David, ang kanilang Diyos, na siguro karanasan ni David na lagi siyang iniingatan ng Panginoon. Kaya sa kanyang puso, bakit takot na takot yung mga Israel, may Diyos naman sa kanila. Diba? Tinachallenge niya, maging ang kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kapatid, pero ayaw nila. Hanggang si David nga ay pinagalitan pa ng kanyang kapatid na daw yung napakaliit pa, napakayabang. At tinitignan niya yung pagbabaka, dapat wala siya doon sabi. Dapat nandun ka sa pag-aalaga ng mga tupa, hindi ko pumupunta rito. Pero si David, nasa kanyang puso na siya yung lumaban kasi wala na talagang no choice kasi mga takot nga yung mga Israelite Kaya si David, na-challenge siya kasi lalaban dito sa Goliath. At makita natin yung resulta, di ba? Yung pakikipagbaka ni David ay nagtagumpay siya kasi kasama niya yung Panginoon Hindi siya natakot na lumaban sa hamon ng Goliath ito bagaman siya ay malaki. Kaya yung challenge napakahalaga sa atin sa hapon na ito. Maaaring yung iba na nalulupay-pay na, maaaring yung iba ay nanghihina, yung maaaring yung iba ay yung nawawalan ng loob, di ba? Bagaman tayo mga bata pa, mga bata pa, maaaring sila ay nawawalan ng loob. Halimbawa, yung sila ay pangarap sila, hindi na lang matutunan yung pangarap, pero nawawala sila ng loob kasi mahirap lang sila, maaaring wala silang talino para matupad yung kanilang mga pangarap. Pero lahat ng mga bagay, meron posisyon kung meron tayong nais marating, meron posisyon to go forward, diba? Kung gusto mo talagang sumulong sa buhay, meron mga oposisyon niyan. Kaya kailangan natin ng challenge. Kung walang challenge sa buhay na ito, hindi rin maganda, di ba? Ito, yung makuha mo lang yung isang bagay sa simpleng parang walang kwenta, di ba? Yung matapos ka, o yung maging honor ka, di ba? Yung maging first honor ka sa school. Yung hindi tsambahan, kumbaga yung sabi, meron ng kwento sabi niya, sayang, sana ko yung first honor. Pero yung, kaya pala sinabi niya, kasi hindi niya lang yung naging first honor. Hindi tsambahan yung Kaya kailangan may challenge talaga. Kung gusto natin maging first honor, nag-aaral tayo, di ba? Para makamit natin yung minimiti natin. So going forward, meron mga circumstance na pwede natin harapin, meron tayong mga kalaban. Kaya sa ating buhay na ito, makita natin si David, merong mga opposition siyang naranasan para hindi siya lumaban kay Goliath, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kababayan. Pero sa tulong ng Panginoon na nagkaroon siya ng courage na lumaban dahil alam na kasama niya ang ating Panginoon. Hindi lang si David ang nagkaroon ng mga discouragement o hadlang para lumaban kay Goliath. Yung mga Israelita na ipinangako ng Diyos na mamanahin na yung lupang pangako, diba? Na nagsugo sila ng 12 spy. At yung ilan ba yung against? Yung 10, diba? 2 lang yung nagkaroon ng courage na kaya nilang labanan. Yung mga balita ng 10, yung mga higante doon, di natin sila kaya, simahan sila ng mga malalakas sila. Pero yung 250, nagkaroon sila ng courage na kaya natin to kasi kasama natin ang Panginoon. Sino yung dalawa na yun? Si Caleb at si Joshua. Alam nyo, 2 lang sila pero nagkaroon sila ng courage na challenge na lumaban. Alam nyo yung mga iba hindi nakapasok sa lumang pangako dahil hindi sila nagkaroon ng pananampalataya. Kaya sa hapon na ito, kung nais natin pumasok sa kaharian ng Diyos, merong mga discouragement, merong mga hadlang na ating kaharapin.
para tayo makapasok doon sa inaasahan natin ipinapangako ng ating Panginoon. Bagay ng ating Panginoon, nakaranas siya ng mga discouragement, kahit yung kanyang mga kababayan, sa mga dinadjudge siya na siya'y napapalayas ng mga demonyo dahil sa demonyo din siya, di ba? Yun yung alas paratang sa ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, marami rin discouragement siyang naranasan nung siya ay narito sa sanlibutan. Kaya tayo din naman ay hindi makakaiwas sa mga bagay niyo. Ngayon sa hapon ito, nais kong i-challenge kung sino man sa ating kalagitnaan ng hindi pa Kristiyano. Alam niyo, ang Kristiyano, di ba, tayo kung lahat sabi natin Kristiyano tayo, di ba? Sino magsasabi sa ating hindi Kristiyano? Nung pinanganak tayo, sabi, Kristiyano naman ako. Sapagkat hindi naman tayo Muslim, di ba? Kristiyano tayo, sabihin, di ba? Pero yung pagiging Kristiyano ay hindi basta-basta sasabihin Kristiyano ka na ikaw ay nag-bautismuhan sa Katoliko. Kaya sabi nyo, yung welcome to the Christian world, pag binautismuhan ka sa Katoliko, Kristiyano ka na. Pero yung pagiging Kristiyano, kailangan tanggapin mo muna yung ating Panginoon. Maaaring meron na dito hindi nakakaalam kung paano magiging tunay ng Kristiyano, ay dapat nilang malaman. Kasi meron mga tao hindi nila lubos na alam kung paano yung pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, kailangan, sabi nga dun sa John, chapter 3, verse 3, maliban lang tayo may panganak ng muli, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Merong proseso. Bago ka pumasok sa pagiging Kristiyano, kailangan mong may panganak ng muli. At kung sino man dito ang hindi pa naipanganak ng muli, hindi pa sa Kristiyano. At kung hindi pa sa Kristiyano, napapahamak siya. Punta siya sa impyerno at wala pag-asa. Kung dumating man ang ating Panginoon, wala siyang pag-asa. Kaya, i-challenge ko siya na siya ay kailangan niya maging Kristiyano habang may panahon. Sapagkat ang panahon ngayon ay masama na, sabi ng Biblia. Sabi nga ng Biblia, samantalahin niyo ang panahon, lalo makikita niyo ang panahon ay masama na. Kaya yung paggamit sa Panginoon, hindi ito pinagpapabukas. Alam ko kung merong gawa Panginoon sa iyo na kailangan mo siya tanggapin, kailangan mo lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat kung tatanggihan mo yung niyalok ng Diyos para sa iyo, sabi nga parang nagtampo sa bigas. Diba? Kasi alam nyo, ang pangungusap ng Panginoon, mula noon hanggang ngayon, pinapangaral ng Panginoon ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya doon sa hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, nais ko i-challenge na lapitan niya ang ating Panginoon. Para nasa niya yung tunay na kaligtasan, mabago yung kanyang buhay, sapagkat ito ang magiging daan para makapasok sa kaharian ng langit. To become a Christian, kung tayo Kristiyano na, hindi yung maraming nagpo-profess na Christian. Tandaan natin yung maraming nagpo-profess na Christian. But Christ-like is makikita natin kung paano, di ba? Sa kanilang mga iniisip, sa kanilang pananalita, at sa kanilang mga gawa. Kaya makikilala mo kung sino yung talagang Kristiyano. Sa ating kapanahonan, hindi na tayo pwedeng maloko dahil alam natin yung maturuan ng ating Panginoon. Kung sino yung nagsasabi ng Kristiyano at hindi Kristiyano, pero hindi naman tayo makakabasa ng puso nila, di ba? Pero sabi nga ng Panginoon, makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Ngayon, kung ang bunga ay hindi maganda, sinasabing Kristiyano, hindi pa talaga sa Kristiyano. Kaya sa hapon na ito, maganda ang maging isang Kristiyano sapagkat alam natin na mayroong kapayapaan, mayroon tayong pag-asa sa buhay na ito, may pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya challenge ko sa mga kabataan, alam ko na sa inyo napakaraming hadlang
para hindi makapagpatuloy sa ating Panginoon. To go forward o sa pangalan ng ating Panginoon, para ipagtanggol ang pangalan ng ating Panginoon. Maraming hadlang, di ba? Kaya na lang i-challenge kayo na salita ng Panginoon sa hapon nito upang hindi mawalang kabuluhan yung pagpunta natin dito. Yung oras na sinasama natin sa ating mga magulang, di ba? Pero alam natin na hindi masasayang ito dahil ng Diyos naman ang siyang gagawa, di ba? Siya yung umusap sa puso natin na tunay na tanggapin natin ang Panginoon. Hindi lang tayo kasama-sama. Kasi alam natin na kung tayo kasama-sama lang at hindi talaga tayo naligtas mula sa buhay mga kasalanan, hindi tayo makakasama ng ating mga magulang kung Kristiyano sila. Kaya kung tatanggapin niyo ang Panginoon ng totoo, walang pagpapaibabaw, sinadyalis ko kayo na magpatuloy sapagkat ito na yung buhay natin. Kailangan natin magpatuloy sapagkat sabi nga ng Biblia ay ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Kaya nagpapasalamat tayo dahil mayroong mga bunga ng salita ng Panginoon, mayroong naliligtas. Nagpapasalamat ako, nagpapatuloy yung aking hipag sa ating Panginoon, sa mga anak. Hindi masasayang yung mga bagay nito sapagkat alam natin na kung ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, ang pangako niya, ikaw at ang iyong buong sa bayan, maliligtas. Kung pangahawakan natin yung bagay na yun, bagaman hindi sila tumatanggap, o tayo lang ang nagtatanggap sa ating Panginoon, yung ating mga anak ay hindi mahirap makain sa salita ng Panginoon. Basta makita lang sa atin yung buhay na talagang binago ng Panginoon, mamahal tayo sa Panginoon, ibinubuhay natin yung alam natin kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung hindi natin binubuhay yung salita ng Panginoon, paano natin makakaya yung iba, di ba? Sa ating mga buhay, yung isang pagtotoo na hindi mapapasabalihan ng mga tao, di ba? Basta sa iyong sarili, ikaw ay tapat sa Panginoon at ikaw ay gumaganap ng kalooban ng Panginoon. Isa pang challenge sa mga Kristiyano is to do Christian thing. Yung mga bagay na gawain ng isang Kristiyano. Sapagkat ito'y mahalaga para maka-move forward tayo, kailangan gawin natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi natin gagawin yung mga bagay na yun, hindi tayo maka-move forward. Parang kung hindi natin ginagawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, parang nakahinto lang tayo, di ba? At kung tayo nakahinto na, maaaring may pagkakataon na babalikan natin yung ating dating buhay. Kasi sabi nga, ang paglakad ay pasulong, hindi paurong. Diba? Dalawa lang ang mangyayari sa atin. Kung hindi tayo sa sulong, tayo ay ano ang mangyayari? Atras, di ba? Kaya, kailangan ma-challenge ang bawat isa sa atin. Lalo tigit sa mga sabihin nila, wala naman akong papel dito. Wala naman akong talino. Sabi niya, wala naman akong itsura para magamit ng Panginoon para ipangaral. Maraming mga discouragement, di ba? Sabihin na iba, hindi naman ako magaling umawit. Discouragement din eh. Pero kung tayo, tinachallenge tayo ng ating mga magulang na bawa sa pag-aaral, anak, mag-aaral ka, matalino ka, di ba? Eh kung hindi natin sila tinachallenge, sasabihin nila, bobo naman ako, bakit pa ako mag-aaral, di ba? Kailangan na yung challenge eh, kahit sa ating mga magulang. Kailangan natin i-challenge yung ating mga anak na huwag silang mawala ng loob. Kasi yung iba, pagka nagdadamit sila ng maganda, parang nahihiya, di ba? Kung damit Kristiyano, dapat bang mahiya ang Kristiyano pag nanamit siya ng maayos? Hindi, di ba? Kailangan i-challenge natin sila na isuot talaga tama ka nanamit eh.
Eh kung hindi natin sila i-challenge na isuot yung tamang pananamit, paano nila gagawin yung mga bagay na yun? Kaya dapat natin i-challenge sila para talagang makapagpatuloy sila sa ating Panginoon. Bagaman bata pa sila, eh dapat turuan na natin sa mga pananamit ng Kristiyano. Hindi yung malaki na sa natin tuturuan ng pangahirap, diba? Kasi pag sinalay sila nung maliit pa, hanggang sa paglaki, madadala nila yun. Eh kung maliit pa, sabihin nila, bata pa naman. Hindi ka naman nila alam yung mga bagay niya. Kung paglaki nila, saan sila susuot na ng gamit Kristiyano na pangahirap, di ba? Kaya tayo mga magulang, meron tayong bahagi sa mga paglaki ng ating mga anak, tayo mga Kristiyano na. At sa ating mga kabataan, dapat ay kung alam natin na yun yung kalooban ng Diyos, ginaganap natin. So, move forward na hindi tayo laging, alam niyo, masayang gawin ng isang bagay kung nasa puso natin. Diba? Pero kung napipilitan ka lang, eh, mahirap sundin yung bagay na yun. Pero kung tinanggap yung ating Panginoon, walang mahirap na bagay sa ubos ng Panginoon. Sabi nga, ang salita ng Panginoon ay hindi naman mabibigat. Ano yung pinabibigat lang ng tao yan eh. Yung sabi nga yung salita ng Panginoon, sa iba, sabi nga, napakabigat naman ng salita ng Panginoon. Hindi ko yata kaya sundin yan. Pero yung salita ng Panginoon, sa ikabubuti natin yan eh. Hindi sa ikasasama natin na salita ng Panginoon ay laging may ipagpapala sa atin kung ating sinusunod niya. Kaya, challenge, isa pa, laging faithful tayo sa attendance sa pananambahan. Napakagandang yun na lagi tayong present, di ba? Hindi absent. Kasi pag lagi tayong absent, ay wala tayong grace sa Panginoon. Kaya sikapin natin lagi na masaya tayong atin sa panambahan. Challenge, isa pa, is to enter the Christian service. Kaya natin pinag-aralan kanina umaga yung pagtawag ng Panginoon sa bawat individual ng mga Kristiyano. Kailangan maging involved tayo sa service. Kasi tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod, hindi para paglingkuran. Bawat bahagi sa Iglesia ng Diyos, meron siyang gawain na binibigay ang Diyos sa Kanya. Yung makinig lang siya sa pangaral ng salita ng Diyos, hindi siya malikot, kumbaga attentive siya, yun yung maganda ng servisyo yun, di ba? So, meron mga bisita, nagmamasid, di ba? Tapos, meron diyang inatok, tutulog, malikot, di ba? Eh, maaaring ma-discourage yung bagong umahalin na yun. Kaya challenge sa atin, pagka ang salita ng Panginoon ay pinapangaral, eh, namin natin kasi yun ang mahalaga eh. Na yung salita ng Panginoon ay hindi papasok dito, lalabas lang dito, di ba? Pagka tinanong mo kung ano yung pinag-aralan, ano nga ba yun? Pinag-aralan natin ng linggo ba? Tinanong ka ng kaklase mo. Sabi mo, nagsamba ako ng linggo. Ano yung sabi sa kami ng linggo? Wala ka namang naalala. Wala ka namang natandaan isang bagay na narinig mo sa pangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Walang kwenta, di ba? Kaya yung service na pwedeng ipagkalog sa bawat isa sa atin, ay yung igalang natin yung pagsamba, di ba? Amen. Kasi sa iba, yung sa pagsamba nga sa Iglesia ng Cristo, nakapasok na daw kayo. Talagang, ano sila eh? Mahigpit sila. Puro na tayo, di ba? Pero sa atin, puro na ito ng Panginoon, eh dapat ay igalang din natin ang salita ng Panginoon. Doon, noong unang panahon, pag binasa ang salita ng Panginoon, yung mga tao, sila eh, magbabaw sila. Yung may ginagalang nila yung salita ng Panginoon. Kaya, accept a place to work. Sabi nga, kung tinawag ka ng Panginoon para ayos ng upuan, walis,
kung wala tayong gawain sa pamilya ng ating Panginoon, lagi kang tinatama, di ba? Kasi wala kang namang ginagawa itatama rin ka. Pero kung meron kang gawain sa ating Panginoon, yung magpatutuo ka lang sa ating Panginoon, makikayat ka, i-invite mo yung mga klase mo, di ba? Hindi naman masama mag-invite kasi pag in-invite mo sila, dalawa lang naman ang sagot yan Oo, hindi. Kung hindi mo sila in-invite, wala silang tutulong sa'yo. Kung in-invite mo sila at sumama sila sa'yo, di ba? Tagumpay na yun. Kasi sabi nga yung isang kaluluwa na madala ko sa panambahan, isa ng pagkakataon na makagawa ko sa kanila para makarinig na salita ng Panginoon. Amen. Sabi nga, make a sacrifice in order to serve. Kailangan din natin talaga yung sakripisyo. Kasi kung walang sakripisyo, sa gawain ng Panginoon ay wala rin magiging bunga. Diba? Kung wala rin sakripisyo sa atin, tayo ay nilapit sa Panginoon, hindi tayo makakilala sa hapon na ito. Alam niyo, iba't iba yung gawain ng Panginoon kung paano siya tumawag ng mga tao. Maaaring tayo yung ginamit ng ating kapatid para may lapit tayo sa Panginoon. Ay nagpapasalamat tayo doon, di ba? May mga pagkatao na hindi niya nalalimot at kung sino yung nagpagal sa Kanya para sa may lapit sa Panginoon, lagi niya pinagpapasalamat sa Panginoon yun. Kaya nga, kailangan natin ng sacrifice. Kung hindi natin isasakripisyo, bawa, yung nag-i-invite tayo, parang sinasawaan tayo, lagi naman sagot niya, ayaw. Huwag tayong magsawa kasi pag lagi natin kinukulit, sabi nga, pag makulit ka, doon naman pupunta yung di ba? Pag makulit ka, talagang sasagutin ka niya. Diba? Kaya huwag tayong magsawa sa kakakulit kung lalo tingin kung isinasama natin sa dalangin. Meron tayong mga naisilapit sa Panginoon, yung ating mga mahal sa buhay. Kailangan huwag tayong magsawa. Kailangan lagi tayong nag-challenge kasi sabi nga, ano ba sabi na sa Biblia na agawin nyo sila sa apoy. Diba? Kung maaari, agawin nyo sila sa apoy. Ano nyo? Ang tao patungo na talaga sila sa impyerno. At sabi nga dito sa Biblia, kung maaari, maagaw nila natin sila sa apoy. Kasi mapapahamak talagang magtao kung sila hindi tatanggap sa ating Panginoon. At kung makikita mo lalagkin kung anak mo o mahal mo sa buhay, di ba, kailangan babalaan natin sila. Kasi hindi naman biro-biro lang yung pinag-aaralan natin Ang nakapaya dito yung kaluluwa natin na mapapahamak. Sapagkat ang kaluluwa natin ay mahalaga sa ating Panginoon. Kaya agawin natin sila, kaya huwag tayong magsawa. Challenge natin na lagi yung ating sarili, huwag tayong maghina o malupay-pay na gawin yung pinapagawa sa ating ng Panginoon. Sabi na, magpatuloy tayo kahit meron mga failure na nangyayari. Baka hindi naman laging tagumpay ka, isa meron failure, di ba? Hindi naman failure na gumawa ka ng masama sa harapan ng Panginoon. Pero magpapatuloy ka pa rin. Kahit na minsan, down na down ka, ay nagpapatuloy ko pa rin sa ating Panginoon. Sabi nga, challenge to start now. Hindi natin later, kasi pag sinabi natin later, hindi natin hawak yung darating ng mga panahon Kaya, i-start natin sa ating mga sarili, i-challenge natin yung ating mga sarili na gawin natin yung bagay na makabubuti para tayo ay makapagpatuloy sa ating kasi yung ating sarili naman yung ating individual naman lahat tayo diba? Pero kung tayo mismo hindi natin tinatali sa ating sarili para magpatuloy tayo wala rin yung ng iba, diba? Kahit challenge ka, ayaw mo naman na makipaglaban para sa ating Panginoon. Kaya paglabas natin dito sa panambahan, hindi natin alam kung ano yung mga dalaki natin sa ating pananampalatayang tinitay
God and harmful to you. Kaya ano pala yun eh, hindi pala nakakaliwalati sa Panginoon yung delay na dapat mong gagawin na hindi mo ginagawa. Kaya sa hapon na ito, buti ng Panginoon na meron mga halimbawa sa Biblia na hindi sila na-discourage sa mga panahon na dumating sa kanilang mga buhay. Sapagkat alam nila na ang Panginoon ay sumasa kanila. Maraming mga karakter ng Biblia na pwede natin makita na magbibigay ng hamon sa atin para tayo hindi panghinaan ng loob para magpatuloy sa ating Panginoon. Kaya mga kabataan, sabi niya kayo pag-asa ng Iglesia ng Panginoon, nasa inyo matatalino kayo, na kay sa panahon ito, nag-aaral pa kayo, at ang inyong kaisipan ay sariwa pa para makaintindi ng mga bagay, malalalim na bagay, para magamit ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi natin gagamitin yung lakas na binigay ng Diyos sa atin, ay sayang lang, di ba? Yung talino na binigay sa atin ng Panginoon, kung hindi natin gagamitin sa Kanya, wala rin pwede. Kahit maging engineer man kayo, maging doktor man kayo, anumang tinapos nyo, kung hindi nyo rin ibibigay yan sa Panginoon, wala rin halaga. Parang nabuhay lang tayo na sa ating sarili, alam natin na yung only what's done for Christ with us, alam natin yung paglilingkod lang sa ating Panginoon. Yung accomplishment natin dito sa mundo ito ay hindi natin pwede i-present sa ating Panginoon. Accomplishment ng mga material na bagay. Hindi natin pwede ipag-ibag sa Panginoon yan. Pero pwede natin malalaman ay yung pinaglingkod natin ng Panginoon. Sapagkat sa panahon lang natin ito, tayo mapaglilingkod sa Kanya, kasama na yung sa material na bagay, uunahin naman natin ang ating Panginoon, hindi naman siya magiging huli. Diba? Kasi yung iba, kung uunahin mo yung material na bagay at mahuli ang Panginoon, ay hindi maganda. Kaya napaganda lang plano ng Diyos sa atin na challenge na tayo gaya ni David. Na bagaman alam niya na malaki si Goliath, hindi niya kaya. At kung lalaban siya ng face to face, at hindi siya tutulungan ng Panginoon, para lang siyang sabi nga para ka lang aso, sabi nga ni Goliath eh. Pero ang pinagmalaki ni David, hindi siya lumalaban dahil sa kanya sarili, hindi sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, huwag natin ipagmalaki yung ating sarili na malakas tayo, kaya natin ng Diablo. Pero sabi nga, kung dumating yung mga pagsubok at sabi yung kaya ko ito, huwag tayo mataas sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. Sabi ng Panginoon yan eh, maliban na kay nasa sanga, kay nasa akin, wala kayong magagawa. Kaya sa hapon na ito, na sa mensahe natin narinig na pag-encourage sa atin na tayo ay magpatuloy sa ating Panginoon sa kabila ng maraming mga pagsubok na maaaring daranasin sa ating mga buhay. Lalo higit tayong mga kabataan pa, marami pa ang inyong pagdadaanan. Nakasawa pa kayo, nakatrabaho kayo, at naranasan niyo rin kung paano maging paggulang. Si Kuya Dani, salamat sa Panginoon, meron na siya mga malalaki, di ba? Pero nandito pa rin, may mga trabaho na, kaya nakulang ka lang yung pag-aasawa. Pero sabi nga, dinadalangin mo na yung pag-aasawa para hindi mapahamak. Pagkat sabi nga, kung bigla-bigla yung pag-aasawa, kaya minsan ay hindi nagiging maganda. Nakita rin naman natin yung mga karanasan ng mga ibang kabataan na nag-asawa. Nag-asawa, wala na sa Panginoon, di ba? Nagkaanak, wala na sa Panginoon, di ba? Kasi nag-asawa din ang hindi Kristiyano. Pero kung hindi naman Kristiyano yung, di ba, girlfriend natin, boyfriend natin, hindi rin kaloob ka ng Panginoon. Kaya, kung tayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, hintayin natin maging tunay na Kristiyano. Ano naman nag-Kristiyanohan para maging
girlfriend o boyfriend, hindi rin naman maganda, di ba? Kaya kailangan maging malapit tayo sa Panginoon para makilapis natin. Bilang-bisin muna natin, mamaya hindi tayo marunong makilapis. Sabi nga, akala mo maganda siya sa labas, yung panloob pala hindi maganda, di ba? Hindi pala naman marunong magluto, hindi marunong maglaba. At gusto lang sa bahay. Dating mo sa bahay, yung alat, di ba? Yung marunong mag-inis. Yung inubat ay nakasabit lang kung saan, di ba? Pakahirap naman, di ba? At yung nakita natin sa ating mga nanay, kung paano sila malinis, sa kanilang sa tahanan, para magpalaki ng mga anak, yun din ang hahanapin natin, di ba? Napakaganda yung pangarap nila, di ba? Kahit mga anak ay mahal ang mga magulang, hindi tayo pinapabayaan. Kahit na nagpuyat, nandiyan sila, di ba? Ang maliit ka, sabi niya, pinapatili ka, pinapatahan ka, pinapalong ka, di ba? Kaya sa paglaki mo ay nandun yung magulang mo. Ayaw ka niyang mapahamak. Lalo hindi lang ating Panginoon. Amen. Kaya it's a challenge for us na patuloy tayo sa Panginoon. Tayo mga magulang, ating mga kapatid sa ating Panginoon, huwag nating panghinayangan na tayo maging Kristiyano sa panahon ngayon. Dahil yung iba, maaaring hinihinaya, Kristiyano sila ngayon dahil hindi nila magawa yung mga bagay ng mundo. Pero huwag nating pumasok sa isipan lang natin yung mga gano'n. Na sabihin natin, naging Kristiyano ba yung magulang ko? Sana hindi sila Kristiyano. Nandun kami sa mall, nandun kami sa pasyalan, di ba? Ay, pagpasalamat nyo, naging Kristiyano yung magulang nyo. At sabi ko ngayon sa anak ko, kung hindi ako naging Kristiyano, lagi akong lasing, di ba? Hindi ng bahay, pagulong. Yan ang pagpasalamat ng mga kabataan na meron silang mga magulang na tumutulong sa Panginoon. Nakakaralan sila kung kaya palooban ng Panginoon. Salamat sa buhay ni David. Hindi siya na-discourage, hindi naging challenge sa kanya. Mahirap, pero nilabanan niya sa tulong ng ating. Salamat sa naising mensahe nating pag-aralan. Dalawa ay merong kunti tayong nakulot sa mensahe ng Panginoon. At ay magsitayo tayo.